Tapos yung Thai milk tea nila, araw-araw kami umiinom niya kasi dito sa Novotel is free lang nila yung buffet. Poison po ang first song, napakahinang nila lang. Good morning guys! Bali ngayon ay last day na namin dito sa Novotel. Mag-check out na kami mamaya. Mga 1 PM yung check out namin. So, preparing na kami. Ayan, nakaayos na po yung mga gamit namin. Yung bed, inayos na namin. Ayan. Nakaayos na. Pero, lalabas pa kami para magtingin-tingin lang dito sa mall. Kasi 1 PM pa naman yung aming check out. What time is it now, Yabo? 9:50. 9:50 pa. So, kahit paano may ilang oras pa kami natitira para mag-final check sa mga pwedeng mabili sa baba. Ayun. And kakatapos lang namin ngayon kakatapos lang namin mag-breakfast. Yung susuotin kong pants, buti nagdala ako ng mahabang pants. Ayan, kasi balita ko, malamig ngayon sa Busan dahil nagkaroon na ng snow sa ibang part ng South Korea. So, kahit walang snow sa Busan, mararamdaman niyo pa din yung lamig doon. So, magandang kasi naka-short ako ngayon eh. Ayan, naka-short ako. Mamaya, bago kami mag-check out, papalitan ko na yung aking short and gusto ko sana mag-sandals lang para mas komportable. Pero ayun, mag-aano na lang ako. Mag-rubber shoes. Mag-aano muna ako. Mag-aayos muna ako ng aking face. Very haggardness to the 10th power. Kailangan ko ng wait lang. Saan ko ba kayo ilalagay? Minsan sa buhay talaga natin, yung magigising ka na lang isang araw, na ang pangit ng skin natin. May ganito akong moment. Pag tinitignan ko yung mukha ko sa salamin, nakikita ko na parang ang pangit ng skin ko today. Minsan naman, parang ang kinis niya, and basta maganda, kahit wala ka pa namang nilalagay ng mga ganito, foundation, maganda na siya. Pero minsan talaga, hindi mo maintindihan. Hindi ma-spelling. Ganon. Ganon yung face ko today. Hindi ko alam kung sad siya dahil pauwi naman ng Korea. Parang gusto pang mag-stay ng skin ko sa Thailand. Hi, there is a lightning. Mayroong flashlight. Na-open yung flashlight. Wala naman ako pinipindot na flashlight. Nakakaloka talaga. Hindi naman madilim dito sa loob ng elevator. Anyway, bababa kami kasi may bibilihin lang kami. Nakalimutan kong bumili ng dried durian para pasalubong sa anak ni Mr. Ducks. Ito yung last namin na gala. I mean, yung sightseeing bago kami umuwi ng South Korea. Gusto sana ni Mr. Dax na sa Big C kami bumili ng pasalubong. Kaso pinaalalahanan ko siya na 12:45 kailangan na namin magkita-kita nila Martes sa may lobby. So wala kami enough time para sa Big C pa bumili. Kaya sabi ko dito na lang. Kasi doon sa Big C nga, hindi basta-basta kami. Parang siyang bultuhan. Napakadaming binibili ng mga tao. Isang tao, parang minimum is yung isang cart. Ganun, oo. Kung mga pasalubong yung bibili. Pero kung mga beauty products naman, at saka yung mga pangsingot-singot, may iba silang ibang counter. So, okay lang. Ito yung pwedeng bilhan. Dito lang tayo. Check natin to kung magkano. Buy one, get one free. Nice kasi meron silang dried mango na spicy. First time ko ng dried mango na spicy kasi kadalasan is yung natural lang ba? Diba? Pero madami pa namang available so pwede mag-take. Thank you. I-check pa daw muna namin. Ko yung mga prices naman nila dito, magkakapareho lang.
Wala masyadong pinagkaiba. So, how much gram? Ayan. Dito kami bumili guys. Ayan. Madami silang mga available dito. So, kung gusto nyo, punta na kayo dito. Yung binili namin is 380 baht. Tapos 5 piraso yung nasa loob. Meron 300 baht pero mas konti yung gram nun. So, mas okay itong mas malaki. Ayan. Dito kayo bumili. Let's go down. Let's go! Let's go back. Nakabili na kami. Wala din kami masyadong space sa aming luggage. Yung bigat niya is okay lang, pero yung bulk kasi, yun yung wala na kaming space. Kaya sakto na to. Yung yung dried, yung durian na candy style, buti nag-try ako. Hindi ko nagustuhan. Hindi ko gusto lasa nung durian. Iba pa din yung yung mango na lang. Did you try to eat durian? Did you try to eat durian? No, never? One of the time trip, eat, but I take memory, not to Not, okay. So, kaya pala, hindi niya gusto ang durian. Ako, hindi ko din masyado nagustuhan yung durian. Natawa ako kay Mr. Dax na kasi siya, na siya, tawag doon, nakukuryente. Kawawa naman. Kasi madalas dyan kami pumapasok sa sa Starbucks, di ba? Eh yung isa is kailangan mo talagang hilain sa hawakan. Yung isa naman is siya, automatic ba? So kanina habang yung hihilain na niya, medyo nakikiramdam siya kung makukuryente siya. Nakuryente siya. Sayang hindi ko na video kasi sa akin nakatutok yung camera. Daming Pinoy dito sa Novotel. Tapos may isang Pinoy dito na nagtatrabaho. Nakausap namin kagabi habang kumakain kami ng pasta. Nakalimutan ko lang i-video yun. Nakainis talaga. Nag-inom kasi kami kagabi. Hindi na kami nag-dinner kasi medyo busog kami. So, nag-inom lang kami ng beer. Tapos nag-wine and kumain ng pasta and pizza. Tapos nag-picture-picture. Tapos biglang umulan. Nakalimutan kong i-vlog. Bakit ba gano'n? Dapat iba-vlog ko yun eh. Yung nung crew, yung nagtatrabaho sa Wadika. Tapos si Mr. Dax sabi niya, yeah. Hindi niya alam kung ano yung sasagot niya. Yan. Okay na. Final na. Bye-bye! Naka-ready na. Waiting na lang kami. Lalabas kami. Do you think our luggage weight is just fine? Yabo? Yes. Alam niyo ba, nawala yung salamin ko. Hindi ko alam. Actually, di ba, nagpunta kami doon sa floating market. Tapos may tour guide kami, tapos may sasakyan sila. Yung area, nung pauwi na kami, nakasuot pa ako ng eyeglass. Tapos, nung natutulog na ako kasi antok nga ako, pauwi na kami nun. Yung seatbelt kasi, yun ang ginagawa kong patungan ng ulo ko para makatulog ako. Ngayon, tumatama kasi yung seatbelt sa eyeglass ko, tapos pumupunta siya dito, hindi komportable. Ang ginawa ko, tinanggal ko yon. Tapos yung area namin, yung bandang likod kasi kami 'di ba, driver, ganyan. Tapos ito yung row ni Mr. Dax at saka ni Paul. Si Marites na ako dito. Tapos, yung area na yun, hindi mabubuksan yung bintana. O yung parang walang pintuan doon na pwedeng i-open yun. Ang nangyari, nung 'di ba, natutulog na ako, kasi antok nga ako, nilagay ko yung ko dito, banda dito, yung aking eyeglass. Tapos, habang natutulog ako, may naramdaman ako na may bumagsak. Pero wala sa isip ko na yung eyeglass ko yon. Akala ko may natouch lang ako, na tumunog. So, hinayaan ko lang yun. Tapos,
ayun na, nagising na, kwentuhan. Tapos, sabi nung tour guide namin, i-check nyo na, kasi 10 minutes na lang, parating na daw kami sa hotel. Or doon ata sa mall, yung Icon Siam ata yun. Pumunta kami doon na kami nagpahatid, hindi pala dito sa mall, kasi dito sa hotel, kasi mag-iikot-ikot muna kami. Tapos ayun na nga, hindi ko talaga napansin na wala na yung eyeglass ko. Napansin ko siya after namin kumain ng lunch. Doon sa may food court. Doon ko na napansin na wala yung eyeglass ko. Tapos ngayon, ito si Paul is mini-message yung tour guide kung may naiwan daw na eyeglass doon sa sasakyan. And sabi nila, wala silang mahanap. As in, wala silang mahanap. So, ayun, uuwi akong walang eyeglass. Pero tingin ko talaga, doon lang nalaglag yung yung eyeglass ko sa may sasakyan nila. Kasi may video din kami na natutulog ako, tapos binibidyohan ako ni Marites, nakasuot ako ng eyeglass. And sa isip-isip ko, sabi ko, baka naman kasi yung side namin, inopen na. Kasi akala ko may pintuan din sa side namin parang i-slide, diba? Pero, sabi ni Marites, wala daw pintuan doon. Kasi kami din, diba kasi pag, dito kasi sa syempre pag bababa ka, dito ka sa side na walang mga sasakyan, diba? Yung sa side ko kasi, may sasakyan. So, yung binababaan namin, yung laging walang side na pag inopen mo is walang sasakyan na dadaan, 'di ba? Nasa may parang daanan ng tao. So, safe bumaba doon. So, doon kami bumababa. Ayun. Kaya sabi ko, kung na-open yung side ko, kung meron doong pintuan din na ma-open yung pwedeng yung eyeglass ko is nalaglag sa baba, tas hindi din napansin. Pero sabi ni Marites, hindi na na-open yung banda sa amin. Na-open lang is parang second row, 'di ba? Driver, tapos ito yung second row, pang third row kami, tapos may pang fourth row pa. Kasi yung sasakyan din namin is parang ganon, kagaya ng sasakyan ng tour namin, ginamit namin sa tour, kagaya yon. Ang na-open lang talaga na part para lumabas yung mga nasa likod namin, kasi 'di ba, si Dongwoo, ako is yung ma-open lang talaga, yung part ng pang second row, doon lang talaga yung gagamitin. Yun lang ang na-open. Sa likod is wala na. Kaya sabi ni Marites, hindi naman na-open yung sa side namin. So, imposible na mawawala yun doon. Doon lang talaga. So, isip-isip ko naman, nakakahiya man syempre kasi sinabihan na nga kami na tignan kung may maiiwan kami para na tawag ng issue na wala kang maiiwan pala. Sinabihan ako ng tour guide. So ako naman kasi nawala sa isip ko yung eyeglass ko. So kasalanan ko din naman talaga. So naisip ko na baka nakita nila yung eyeglass ko, pero yun na banda silang ihatid kasi malayo-layo din siguro yung location nila mula dito sa hotel namin. So ayun. Anyway, naiintindihan ko naman at kasalanan ko naman talaga. Kaya no choice, 'di ba? Dami kong kwento. Anyway, waiting na lang kami hanggang 12:45, then bababa na kami. Si Mr. Dax is busy lang siya sa mga bagay-bagay. Gusto ko sanang i-try itong coconut amber, pero baka sumakit yung tiyan ko at may flight ako, so wag na. Yabo, dito muna kami magtatambay sa may food court nila. Ayan. Sobrang linis. Hiya ako dun sa Nakakahiya. Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga naisip na sarado sila. Kasi parang naka-break time sila. Sorry po. Sorry po. Yabo, I think they are closed a while ago. Ha? Can you wipe? Okay, thank you. Actually, wala akong idea kung ano yung honey lemon amber na yan. Gusto ko sana yung amber. Americano is nakalagay amber is Americano. Pero, may iba naman tayo kasi nag-Americano na ako kanina umaga. Tapos yung Thai milk tea nila, araw-araw kami umiinom niya kasi diba doon sa Novotel is free lang yan, yung buffet. So, gusto ko naman maiba naman tayo. Ang ganda ng food court nila, napakalinis and colorful. Wait a moment please.
Let's wait a moment, please. Bye-bye! Yeah, bye-bye, Novotel. And sa lahat ng mga vendors and friends. Bye-bye, Starbucks, sa ilang araw na pabalik-balik dyan, padaan-daan lang. I hate this Starbucks. Ilang beses siyang nag-ground. Parang nasa bahay lang si Marites, o tingnan mo, nakataas ang paa. Oo, malinis yeah. naman. Oo, taas ang Pero paa. ano, buti rin pala yung pako. Kanina ko lang nakita na Napansin na? pansin. Mm. Sabi ko, ay, buti rin pala yung pako. Hey, uuwi na kami. Sobrang saya naman ng experience namin dito sa Thailand. Hindi ko lang alam kung natuwa yung Thailand sa amin. Oh, nakatuwa naman. Kaya nag-init siya. Oo. Pinapaulan niya tuwing gabi. Kapag nasa loob na kami ng ng Kaya hotel. tuwa siya. Oo. So, mga anto, may isang tao dito na first time na sa Thailand. Sabi niya, yung dalawa dyan, ano na, Oo, mga inuugat na sa Thailand dyan. sa Thailand. Pabalik-balik. May suki card niya sa immigration ng Thailand, guys. Malapit na sabihin, kayo na naman? Yung dalawa Nandito na dito. naman kayo? Oo. Parang hindi na sila kailangan na ng mga fingerprint nila. Just charot lang. Dito na kami guys sa airport po. At try namin mag-check-in. Sa boost lang ha. Hindi pa kasi open yung pinaka mismo. Vietnam, that one no? KL? What is the KL? Oo. Kayo din? Ano kayo? Akala ko ba sa end tayo magkikita-kita? Kaya nga. Oo, sige. Pwede din, oo. Okay, okay. Oo, sige, ito. Okay. Check-in, no? Hindi ko lang alam kung pwede na ka mag-check-in. Asking to them, where is the scale? Escape namin kung pwede. 10.7. 10.7? 10.7. Only? Yeah. Wow. 10.7 lang eh. Ano namin is 23. 17.5? Ito yung medyo mabigat sa akin. Ha? 4.6. Eh? Grabe, 4.6 lang. Nag-aalala na ako kanina, baka nag-10 na. 6.4. Yung check-in kasi namin is 23 dapat and 10. Pero ayun, medyo bulky yung mga dala namin pero hindi siya mabigat. Wow, nice. So wala nang problema. Hindi na namin kailangang mag-alala sa mga luggage namin or mag-rearrange. Do you want? Ha? Ano na yung aming flight? Yung pwede kayo mag-check-in is 6 p.m. daw. Nagtanong kami doon. 6 p.m. pa. Anong oras pa lang ngayon? Mga almost 4 p.m. So, makakasama pa namin aming mga luggage yung mga ilang oras. Ang ganda. Ang ganda ng airport nila. Wow. 48 and you can same size. Oh, yeah. Ganda, oh. Pahaba. Hindi pa na kontento mag-take out. Kaya nga eh. Tapos kakainin, ayaw mo pa magpa-share. Take out niya yun, no? Tapos titirahin at gusto niya nang tirahin kanina. Gusto mo anong word titirahin yun, no? Gusto niya nang kainin. So guys, nandito na kami sa Busan. Nakikita niyo naman at mahaba na yung aking damit, 'di ba? And na-share ko na sa aking Facebook page. Hindi ko na nasundan yung vlog ko doon sa may airport sa
sa ano tawag doon, sa Bangkok. Naayos ko yung buhok ko. Hindi ko na nasundan yung vlog ko doon sa airport sa Bangkok kasi, di ba kumain kami ng ano, may kinain kami doon na masarap din, tapos yung soup, na-enjoy ko din. And after nun, siguro mga ilang oras lang, kasi hindi naman kami nagtagal na nag-antay talaga sa Bangkok. Hindi naman totally matagal. So, para siguro isang oras lang, mahigit. Tapos nakakaramdam na ako na masakit yung puson ko. Yung akala ko is UTI lang. Tapos, bago pa kami mag-boarding time, is sumusuka na ako. Pero yung pagsuka ko naman guys, is hindi naman talaga totally na hindi ko mapipigilan. Yun ang kagandahan kahit papaano. Kasi, feeling ko na food poison ako or may tinatawag sila na gastroenteritis ata yun, bacterial, something ganyan. So, ako lang po yung naging ganon. Yung ibang kasama ko na kumain, kahit si Mr. Dax, pareho kami ng kinain, 4 kami, nila Maritas at saka asawa niya, ako lang talaga yung naging ganon. And alam nyo ba, na-experience ko na to dati. Yung pinaka first time na food poison ako is yung nag-hiking kami, summer yon. Tapos, yung kimbap kasi, bawal pala yung kimbap na parang papatagalin mo, makukulob siya, ganyan. Kailangan, pag bumili ka ng kimbap, as much as possible, kainin agad siya. Oo, or kaya naman, ilagay siya sa ref, tapos saka mo kainin. Pero yung parang summer, tapos, di ba mainit, syempre kahit ilagay mo pa yun sa bag mo, nakukulob siya. So, possible na pwede siyang mag-cause ng contamination something, ganyan, na pwede yung kakain is ma-food poison or sumakit yung tiyan. So, yun yung nangyari. Kasi nag-hiking kami, namin yun, baon namin na food yung pag nandun na kami sa tuktok. So, anong nangyari? Yun nga, kumain ako noon. Tapos, nung malapit na kaming bumaba, una ko talaga naramdaman na sumakit. Yung bandang puson ko, masakit talaga siya hanggang umakyat na siya pataas. Yung half day, tapos yung talaga is as in, nung nasa biyahe pala, sa labas pa lang ako, masakit lang siya. Pero pagdating ko ng bahay that time is sunod-sunod na yung suka ko. Tapos di ba mahapdi, sa mahapdi yun sa Sikmura. So uiinom ako. Lahat ng inumin ko, maligamgam or hindi maligamgam, lahat isinusuka ko. So yun yung nangyari sa akin din ngayon na galing kami ng Bangkok. Yun yung nangyari. Bali sumusuka ako. Siguro mga naka 3 times akong sumuka sa Bangkok pa lang. Hindi pa kami nakakasakay ng eroplano. Tapos, nung pagsakay namin ng eroplano, natulog na lang ako agad. Oo, natulog na lang ako agad. Tapos, hindi naman na ako nakaramdam na umihi, ganyan, or what. Natulog lang ako hanggang sa papunta namin ng Ho Chi Minh. Kasi, mga 1 hour and 30 minutes lang naman yon. So, ayun, pagdating namin ng Ho Chi Minh, ayun nga, hindi din ako naka-vlog kasi masama pa rin na pakiramdam. Nag-antay lang kami doon siguro ng mga 1 hour, mga 2 hours yung layover namin. Tapos, saka kami sasakay na ng eroplano papunta yun ng Busan. And yun nga, pag ako din is, sabi nga ni Mr. Dax is yung flight namin, yung boarding time namin actually is medyo delay siguro ng ilang minuto. Yun ang napansin ko, syempre kasi waiting, diba? Tapos, nung nakasakay na kami, nakaboard na kami, kasi ako natulog din talaga ako, para para maiwasan ko na sumuka, ganyan, at hindi ko maramdam masyado yung sama ng tiyan ko, itutulog ko talaga. Tapos yung pala, ang napansin ko lang, di ba magigising ka para, parang masaktan siya, tapos kukuha ako ng pwesto na medyo komportable ako. Napansin ko, sabi ko, bakit parang medyo mahaba na yung tulog ko, pero parang naka-stay pa din kami sa airport. Nandoon na lahat ng mga pasahero sa eroplano, pero nakaano lang kami, parang nakalinya, hindi siya waiting for take off, ganyan. Parang nakalinya lang, alam mo yun, parang nandun pa rin kami sa boarding gate. Ganyan. Tapos sabi pala ni Mr. Dax, 1 hour pa lang, nag-stay lang doon yung eroplano. Kaya yung mga bata, kasi that time daw yung flight namin, may madami mga batang sakay, so nag-iiyakan. Yun ang naririnig ko, yung may nag-iiyakan na bata, ganyan, may sumisigaw na bata. So yun, pero hindi ko alam na na-delay pala yung pag-take off ng 1 hour. And ayun na nga, nandun na kami sa di ba nasa taas na, may food, tapos ang ginawa ko,
humingi lang din ako ng tubig kasi ayoko talagang kumain dahil baka nga isuko ko din. Humingi lang din ako ng tubig, pero yun nga, nag-CR ako and imbis na maihi ako, so nagsuka ako, sumuka lang ako yung ininom kong tubig. Tapos after nun, natulog na ako. Tapos pagkagising ko, syempre nandito na sa Busan and everything. Ngayon, dumating kami dito umalis kami ng Bangkok is mga October 21, 9 p.m. Bangkok time yon. Tapos dumating kami dito sa sa Busan, siguro mga 10 a.m. na kasi 'di ba na-delay nga. Busan time naman 'yan, 10 a.m. So na-delay nga siya. Tapos diba 21, 22 dumating kami dito sa Busan. Alam niyo ba, hindi ako lumabas ng bahay. Oo, hindi ako lumabas ng bahay talaga hanggang today lang ako lumabas ng bahay. Ngayon is October 25 ba? Dumating kami dito sa Busan is October 22, 23, 24, 25. Ngayon 25 lang ako lumabas ng bahay kasi asin talaga masama yung pakiramdam ko and itinulog ko na lang talaga. Oo, sobrang sakit. Actually, yung ko naman is familiar na ako sa ganitong pakiramdam na ang hapdi, susuka ka talaga. Pero, syempre sakit-sakit pa rin talaga. As in, sobrang sakit talaga. Kaya, pagkatapos ng sungo ka is ka na lang. Alam mo yun, yung parang ang hina-hina ng pakiramdam mo, ganun. Tapos napacheck up naman po ako. So, nabigyan naman ng kahit paano, hindi ng pang gamot na hindi pang vomit, ganyan, hindi na sumuka. So, ayun. And, ayun nga, yung experience ko sa Thailand is for me kasi pag first time kasi di ba nakakatuwa, andun yung excitement, andoon yung mga tanong na ano ba yung possible na mangyari, kasi bago lahat sa'yo, di ba? So, kahit ganun kasimple lang naman yung travel namin sa Thailand, hindi naman kami talaga yung parang may mga itinerary. Wala kaming itinerary, guys. Nagstay kami, di ba, sa Bangkok, sa may Novotel, Platinum, Pratunam, yung area na yun. Doon lang, bali may itinerary lang kami nung October diba? 17, 18, October 19, doon lang kami may itinerary. Doon lang kami talagang nagpunta sa labas ng Bangkok naman yun, yung floating market at saka yung train market. Tapos yung ibang araw is, na kami kung saan-saan lang, sa mall, padaan-daan sa mga mall, sa tabi-tabi, yun lang talaga yung ginawa namin. Kasi for me naman, hindi naman kasi ako talaga total, traveler. Hindi, at saka may kasama pa kami, diba? So, medyo iba yung parang kung may gusto akong puntahan, may gusto siyang puntahan, medyo siya, parang ako din is hindi ako masyadong pala plano, oo. Hindi ako masyadong nagpaplano. Basta kung ano lang yung gusto din nung kasama ko is doon lang. Kasi ako naman is go dahil nga first time ko doon. So, kahit saan ako dalhin, okay sa akin. Okay sa akin yon. So, ayun nga. And si Mr. Dax naman is parang twice na niyang pumunta ng Thailand, pero yung unang punta niya is sobrang tagal na. Nag-elephant daw siya, ganyan-ganyan. So, yung elephant na experience niya, hindi niya masyadong bet. So, ayaw na niya ulit mag-elephant. And yung mga Buddha-Buddha naman, yung parang yung mga temple-temple pala, hindi na din namin pinuntahan. Kasi di ba may mga temple din naman dito sa Busan. So siguro next time na namin na pagbakasyon yun sa Thailand. And ako kasi talaga guys, ako yung tipo na pag may isang lugar akong pinupuntahan, minsan hindi ako nakakapag-vlog guys dito sa Korea. Or minsan kung saan, minsan hindi ako nakakapag-vlog talaga kasi nga mas ini-enjoy ng sarili ko yung nakikita ko, ini-enjoy ko yung view, ini-enjoy ko yung mga nakikita ko. Pero ngayong Thailand travel namin, kasi sabi ko, di ko alam kung kailan ulit ako pupunta. So, kailangan talaga na ma-vlog ko siya. Kaya, ginawa ko talaga yung best ko, na mag-video ng kahit dyan na naman kami sa mga gilid-gilid, di ba? Kasi first time ko nga. So, ayun. And, nakakatuwa naman, kasi nagawa ko naman yung best ko na makapag-vlog, makapag-picture, and ayun, thankful talaga ako na na-enjoy ko yung yung travel namin sa Thailand. Yun nga lang, yung pauwi talaga, di ba? Pauwi na lang, sumakit pa yung tiyan. Kaya hindi ko tuloy na video yung food namin sa Vietnam Airlines mula sa Ho Chi Minh papuntang Busan. Kasi masarap din daw. Sayang, hindi ko na-enjoy, nakakainis. So anyway guys, hindi kasi ako nakapagbabay, di ba? Hindi ako nakapag-outro.
tawag ba? O yun nga, nasundan yung vlog ko sa may airport. So, sabi ko dito ko natatapusin. Ipapaliwanag ko kung bakit. Ano nangyari? Bakit hindi na siya nasundan? Diba? So, ayun, yun ang nangyari na food poison po ang first son. Napakahinang nila lang. Actually, ito yung kinakaano ko. Sa ngayon kasi ilang beses na akong na food poison. Siguro pang-4 na to. 4 times na to. Kaya, minsan, yung sa mga street foods, or ewan ko, minsan natatakot na akong kumain. Hindi sa nag-iinarte ako. Kasi baka feeling ng iba, 'di ba? Kunyari, pupunta ng sa may street market, 'di ba? Or yung may mga street foods, mga night market kanyan. Kung may mag-aayaman sa akin diyan, tapos pupunta ng mga night market, pasensya na kayo kung hindi ako masyadong kakain na pag inaya niyo ako na, oh, gusto mo yan. Hindi po sa nag-iinarte ako. Talagang natatakot lang po talaga ako sumakit ang tiyan ko kasi nga mahina po yung tiyan ko. Oo, kasi nga may mga ganun daw po talaga. May mga ganun pala na pwedeng yung timing ng tiyan mo nung time na yon is hindi okay. So, pwede din yun na mag-cause na sumakit, ma-irritate yung ating mga bitu-bituka. Oo, so, ayun, medyo kabado na ang first son kasi ilang beses na ako naka-experience mga food poison. So, ayun lang guys, maraming salamat sa pagsama sa aking mga vlogs. And, ganito ako guys, alam niyo yun, yung pagdadating ko galing ibang bansa. Kagaya dati, nung galing akong Pilipinas, di ba? As in, ang tagal ko maka-move on. Feeling ko na sa Pilipinas pa din ako. Yung feeling ng excitement ko and yung saya ko na sa Pilipinas, ako nadala ko ng Korea. Kaya yung labas, yung Korea, kahit na parang cherry blossom nung that time. Parang cherry blossom is hindi ko na-enjoy yung cherry blossom. Wala akong pakialam kasi lasing pa ako sa happiness ko dun sa Pilipinas. Ganon. Tapos ngayon naman is more on diba? October ngayon. End of October. So, mga pink muley, iba't ibang dyan, mga magagandang flowers na sa autumn season lumalabas is wala akong pakialam ngayon. O, bahala kayo dyan kasi lasing pa ako, may hangover pa ako sa Thailand tour namin. So, ayun. Ganito ako. Hindi ko alam kung ako lang ba or kayo din ba may mga ganito experience. And nakakatuwa mag-travel, no? Kaya pala ang dami na-addict mag-travel. Yes, and ngayon, syempre looking forward sa another travel. Chos, kala mo talaga may pang-travel. Bali, lang naman lalo na kung Thailand, and sabi nga is Vietnam, mag-aabang lang talaga sa mga mumurahing ticket, diba? And yung food naman is hindi ganun kamahal, pwedeng mag-canvas kung saan may mura. Tapos, yung sa hotel naman, nakikita ko sa mga vlogs na may mga mura, tas maganda. Oo, 'di ba? So kakabahan ka na lang talaga. Kunyari Pinoy ka, 'di ba? Tapos wala ka naman talagang maraming pera, pero may pang-travel ka kasi yun lang naman, hindi mo naman kailangan malaki talaga yung pera mo, 'di ba? May pang-travel ka, ang kakabahan ka lang talaga is yung sa immigration sa Pilipinas. Yun talaga. 'Di ba? Kasi feeling nila baka magtitienti ka sa bansang pupuntahan mo. So talagang ang iba hindi nakakalabas ng Philippines kahit yung talagang totoong intention is mag-travel lang naman. 'Di ba? Kasi yung Thailand, sa totoo lang, may enjoy nyo talaga yung mga prices. Kung hindi naman kayo kailangan mag-shopping, 'di ba? Yung mag-enjoy nyo lang na mag-travel, ganyan. Yung mamili ka lang, tas konting pasalubong, kung may gusto kang bilhin pasalubong. 'Di ba? Hindi mo kailangan ng malaking pera talaga, as in. So, ngayon ko lang na-realize, and yun nga, gusto kong puntahan yung Vietnam. Kasi sabi nila mas mura din daw doon yung food. And may cousin ako dyan sa Vietnam. So gusto kong pumunta din. Sabi niya mura lang din naman daw yung mga Airbnb. Ganun. So ayun, excited ako. Kailangan mo na mag-ipon. And syempre, may mga priority muna tayo. So kung makaipon at magustuhan din ni Mr. Dax is go tayo sa Vietnam. Diba? Ambisyosan pala ka. Anyway, ay hanggang dito na lang. Magpapaalam na nga ako, diba? Ang dami ko pang dinalagdal ulit. So, thank you so much guys. And syempre, yung next ko na vlog is, after nitong vlog ko na to, is about Korea na naman. So, sana ay samahan niyo po ulit ako. Thank you so much guys. Maraming salamat. And God bless you. Bye-bye!